Hello everyone, this is the plug. I'm here na again today para maglasik ng kagutuman. Ayun. Ano yung mukbang natin, guys? Well, simple lang naman yung aking ginawang dararang Yama coffee cake. Diba? Mega. So, ayan. Bakit Yama? Ano siya tap in coffee cake? Yama coffee cake. Kasi nga, guys, simple lang yan. Yung flavor ng ating cake ay syempre coffee, diba? With kunting vanilla para meron siyang kick. Meron siyang sipa. Kick. Ganun siya. Sa Tagalog pa may tadyak. Pag kinain mo siya, parang sinipa. Parang kabayo. Sinipa ng kabayo. So, yan siya, no? Then, tapos, as you can see, guys, yema. Kasi, alam mo yung magawa ka ng yema na gawa sa condensed milk. Yun, na pag niluto mo siya sa mainit na stove at stir mo, winiwis niyo siya, din stir lang siya, di ba magtikin yung ano niya, yung sauce niya, at ito yung ating naging icing. Ganun yung texture niya, di ba? Oh, decoration pa yan. Tinidor lang yan, ganun ko lang yan siya, guys. Pak. Para bag, para mo na siyang presentation. Yeah, ganun lang yan siya. So basically, paano siya ginawa? Very simple actually, guys. Kasi kung bibili kayo nito doon sa cake shop, mahal na to. 8 inches ang size ng cake na to, guys. Square at rectangle baking cake pan siya. No? Ang ginamit ko na pan para ma-bake ito. So, ang ingredients na naman, plain flour. Plain flour talaga yan dito eh. Plain flour. Then tapos, kung walang plain flour, pwede siya self-raising. You not need baking powder pa. Ang ginagamit nyo is self-raising flour. Kasi meron na siyang content na baking powder. Yun lang niya siya. So, 2 is to 2.5 is to 1.5 to 2 is to 1 siya, guys, no? So, yung ating plain flour is 2.5 cups. Then, ang ating melted butter, melted na lang siya para para sure ball ba. Kasi normally, ang iba walang yung cake mixer, wala silang ganon. So, manual lang ang pag-mix. So, melted na butter, which is 1.5 cup. Then, tapos, eggs natin is 6 pieces of eggs, any sizes, that should be okay. Then, tapos, guys, yung ating sugar is 1.5 as well. So, brown sugar or white sugar. I prefer to use brown sugar. It's more way healthier. Okay, na option siya, guys. Then, vanilla, 2 teaspoon siya. Pwede din lagyan ng salt lang. Mga siguro 1 teaspoon lang siya, no? Para hindi masyadong matamis ba. Sa akin, at this time, hindi ko nilagyan siya. Kasi sakto lang talaga siya. Yung timpla niya eh. So, plain flour ang ginamit ko. So, I use 2 teaspoon of baking powder. Kaya nasabi ko at first, guys, pag self-raising flour ang gamit nyo, you not need to add or use baking powder kasi meron na siyang additives na baking powder itself. Already may na siya, mix na siya nung pagbili nyo. Okay? So, yun lang siya. I-mix nyo siya. Ang bongga-bongga. Then, tapos yung pag-mix nyo na, lagyan nyo ng dalawa or tatlo. Depende kung gaano ka-strong yung gusto yung flavor na coffee. Akin 2.5 unit. 2.5 na teaspoon na coffee. Then a little bit of water para magawa kayo ng paste. At kunting vanilla lang. The same tool. Kung magkanong spoon yun ng coffee nyo, ganun yung vanilla nyo. So, 2 teaspoon vanilla. Ilagay nyo sa coffee mix with a little bit of water para magawa ng paste. Then, ilunod nyo sa cake batter nyo. Then, mix again. Mix all well. Then, ganun lang, guys. Ang vanilla pala, before nyo inad yung coffee, pwede kayo maglagay ng another vanilla. Ang measurement na i-add ko ay 2 teaspoon din. So, overall, including with the coffee mix, ay 4 teaspoon na vanilla. Para talaga strong siya, guys. So, mix well all the dry and wet ingredients. Ganun. Tip lang, guys, no? Kung gusto nyo na manual kayo na mag-mix, wala kayong cake mixer, unahin nyo yung flour, draw kayo ng hole in the middle, then i-add nyo yung liquid sa gitna, then i-mix nyo para
Pag nag-mix ay walang hindi siya lumpy. Hindi kayo matagalan sa pag-mix. Yan yung strategy dyan, okay? Sa mga mag-manual lang na mag-mix-mix na kasi walang cake mixer, okay? So, ibibake natin yun. Pag okay na siya guys, na-mix na lahat, ipot nyo siya sa baking tray na may baking paper para hindi dumikit yung cake natin. Then, put it all there. Then, after that, syempre, ano siya, ano nyo, diba? Ipot nyo siya sa baking tray, ganun. Ipormahin nyo siya. So, tapos, i-bake nyo na siya to, sa akin kasi, 170 Celsius. Pag Celsius, sa kung Fahrenheit naman, i-convert nyo na lang 170 to 180 kung depende kung ano kalakas yung oven nyo. Middle ring nyo siya ilagay sa oven, hindi sa taas. Middle, okay? Then, bake for, kasi maliit lang siya, I will say 20 to 30 minutes. Okay, check nyo lang siya. So, by the way, before ko pala pinot yung ano, siya sa oven, gisprinkle ko muna siya ng walnuts, no? Na peanut. Bago siya nilagay sa oven. Ayan, yan lang siya guys for today guys. Sana ay, mag-enjoy kayo, no? So, ito yema pala guys. Yan ko lang i-add before ako mag-goodbye, no? Ang yema yun nga yun. Condensed milk lang siya, painitin nyo siya. Stir kayo until na magtikin siya. Pagluto na yung cake nyo, pwede nyo siyang i-pour na sa taas, then pormahin nyo lang, ganun, i-play nyo lang siya, then tinidor, yung fork, ganuhin nyo, para meron siyang design na ganito, ganyan, length, ano ba tawag niyan, ganyan lang siya, vertical, then horizontal, ganun, ang pag-design, yan lang yan siya, diba? Very simple, pwede siya different flavor guys, ang yaman, nilagyan ko pala ng coffee ha, i-paste nyo ng coffee, the same ng pag-add nyo sa cake, i-paste nyo muna siya, bago nyo siya ilagay sa condensed milk, para may flavor siya, no? Para mas masarap. Lagyan nyo siya ng flavor, guys, coffee. Kung chocolate na magagawin nyo, chocolate din ang i-add nyo. So, bali, ang ating ingredients ay condensed milk instead of icing sugar, ang ating alternative way to make an icing, okay? Yan lang, guys. Sana ay makatulong sa inyo. Try nyo. Baka ay ma-addict kayo kagaya ko. Thank you so much guys. This is Steph Vlog, ang inyong lingkod. Mukbangera queen. Ay nagsasabing, bon appetit.